So yung binili mo ng lupa galing din sa pagkakambing talaga. Talagang ano yun, pagkakambing lang sa pagkakambing yun. Yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? Another day, another video, and syempre, another goat breeder na naman. Actually, for the third time. Wow. So, sobrang dami na nagre-request na mabalikan natin si Mang Berting. So, ito na yon mga tol. So, ito na yung pagkakataon nyo na makitang muli yung mga materyales ni Mang Berting dito. And yun, sa mga bagong manonood, Mang Berting, pakilala ka muna. Ako nga pala si Mang Berting, magkakambing na backyard dito sa Barangay Balibago. Yun. Ito po ang aking munting kambingan. Yun. So, munting kambingan pa. So, yun nga mga tol, kung bago pa lang kayo dito sa channel na to, pwede nyo panoodin yung mga unang video namin dito sa kambingan na to. Nang makita nyo din yung kung paano nag-transform etong kambingan ni Mang Berting. And yun nga, sabi ko nga, third time na pumunta tayo dito ngayon, and checkin ulit natin yung mga mga kambing niya. Pero bago yun, Mang Berting, kamusta? Kamusta ang buhay? Okay naman. Yun? Usod-usod pa rin. Yo. 2025 na, no? Anong ano natin? Malaki naman ang in-improve naman. Sa totoo lang, yan, meron akong sasabi sa mga pinaghihirapan ko dito sa pagkakambing. Nakadika nga ako ng luting gaya. Yun? Okay. Awa ng Diyos naman. Kita niyo yan mga tol, ha? Nang dahil sa pagkakambing, nakadika si Mang Berting ng lote. Eh, anong balak mo sa lote mo na nabili? Alam mo, yung lote ay natagal na, taas ang value niya. Hindi man natin magamit sa mga anak. Dahil ang mga anak naman ay kahit gusto ko ay may maiwan sa kanila dahil lahat naman tayo may hangganan. Kaya para sa kanila, kung hindi man namin magamit para sa amin, sa kanila. Para sa mga anak na. Lahat ng pinandar ko sa kanila ko inilalaan dahil ang hirap ng pinagdaanan ng buhay eh. Kaya awa ng Diyos naman yung mga hinihiling ko sa Panginoon, ipinagkakaloob sa akin. Yun. So yung binili mo ng lupa galing din sa pagkakambing talaga. Talagang ano yun, pagkakambing lang lahat. Sa pagkakambing yun. Kita nyo mga tropa, talagang ito, patunay na talagang may ano tayo sa kambing, may kita. Talagang may kita. Bumaba man siya ngayon, napalaking advantage pa rin sa mga native eh. Yung native, 5,000 lang, mga 5 months. Ay sa ganitong kambing, yung 25. Malaki naman ang advance ng malaki ang difference, no? Malaki ang difference. Tapos sa alaga naman, halos, parehas. Parehas naman ang alaga. Mga parehas, no? Parehas ang alaga. Oo. So, yun mga tol, kung kayo, nasa ibang bansa o kahit na dito sa Pinas at nagbabalak magkambing, pwede. Paano? Pwede. Kaya lang talaga, kailangan nakatuto ka dyan sa pagkakambing. Hindi yung formiro ka lang masigipag diyan. Kailangan talaga panood. Diba, pag nagtanim ka, kailangan mag-ani ka ng maganda. Alagaan mo ng ayos yan. Ganon din yung pagkakambing. Kailangan maganda mo yung alaga. So, yun, talagang alaga. Pero yun nga, sa pag-aalaga naman, Mang Berting, kayo naman, walang hindi naman tayo nagpunta, kumbaga, nag-schooling sa pag-aalaga ng kambing. Talagang based on experience lang. Nagmula din ako sa native, yung pag-aalaga ng kambing. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin, dating ex-Kapitan Malinay, na hindi paramihan. Kung mga alaga ko noon, native, ay nakapagbinta ko minsan doon sa pinalahian ko sa kanya ng maganda-ganda ang binta. Parang maganda nga. Ay di, yun nagdire-diretso na yun. Yan, pagka dire-diretso na, maganda ng mga binta ko. So yun nga mga tol, no? Huwag ding matakot sumubok, no? Siguro. Sadya. Oo. Natatakot, tsaka sadyang karamihan ng magkakambing ay mayroong nadaang talagang ako sa akin man eh. Kaya lang, talagang dapat lagi ka nakasubaybay din sa kambing. Merong akala mo, kumpay ka ng kumpay, hindi pala nakain siya. Aba, hindi kailangan mabigyan mo ng lunas yun. Ganun lang. Kumbaga
awa ng Diyos, basta nasa tamang oras, sa tamang pag-aalaga, bihira naman ako magka-depression sa akin ng kambing. Kailangan nakatutok talaga. So, yun mga tol. Lang hindi mo tututukan talagang, kumbaga, negosyo mo yan dyan na talaga nakakuha ng no? Negosyo mo yan, tulad yung mga pinagkaloob sa akin yan. Lahat dyan kami nakuha. Ay sadyang awa ng Diyos ikuha, makakaraos. Maganda. Ay tulad ba niyan, mga bagong palabas ko lang yan. Ay pagkakanyan, mapipira na naman. So, mga tol, ang dami na naman nagkalat dito. Mamaya, papakita ko sa inyo yan, mga tol. Pero, ayun nga, grabe pala. Parang, kailan ba tayo huling nag-video? Unang video natin, siguro mga 1 year. Isang taon, no? O 2 taon, mga ganun, no? Yung kauna-unahan natin, no? Yung dito pa talaga sila. Minapabinta na nga ako, no? Wala pa, hindi mo nakita yun. So talagang grabe yung improvement dito. Napasarap sa katulad namin, katulad ko, wala akong amo. Ako nasusunod sa oras. Ay talaga naman, ako'y nakatutok talaga, hindi ko pinababayaan ng mga alaga. Yan, tulad yan, dumating ka, nangungumpay. Dahil may dumating din ako panauhin kanina, napatigil ka ang pangungumpay ka bago dumating ka nga. Kaya ako baka hindi dumating yung aking kumpay na pinadideliver. Magpa-deliver ka na ng ngayon, kumpay? Oo, taga riyan sa itaas din man, sa Matala. Napadeliver ako ng mga 2 ganyan. Bigkis na ipil-ipil, dahil napakamura nga ng ipil ko so kita nyo yun mga tol dito kay Mang Berting na area, madami na rin siyang tanim na ipil. Pero yan, medyo mura pa nga. Ang ginagawa naman niya, nagpapadeliver na order ka na lang ng Magkano naman yung Ay di nabili na ako ng mahal. Akin naman sa sarili ko naman, hindi naman sarili kong kaalaga ko. Per big case, basta yung kaya, 100. Nakakailang big case ka naman sa isang araw? 200. 200 isang araw para sa mga alaga. Hindi, kulang. Kulang pa. Kulang pa. Kaya ako nangungumpay ngayon, pangdagdag na. Sa umaga naman yun. Ayun, tulad, meron pa ako. Binibitinan ko ng kumpay yung mga bagong walay na yan. Para sa umaga, hindi na ako mahamog sa umaga. Hindi man ako nagpapakain ng basa-basa sa kambing. Dahil dyan ako kukuha daw ng sakit. Oo. Kaya nga, di ba, hindi nagpapalpas yung iba ng maaga. Gawa ng hamog. Alas 9, alas 10, ganyan. Pero hindi ka na nagpapalabas, dito na lang to. Dito na lang. Kaya pinaikutan ko nga yan dahil may bakod na. Kinakain nila yung mga bagong tubong ipilipil. Ay hindi na makakalago yan pag nasa pool. Dito na lang yung area nila. So yan, papakita ko sa inyo mga tol. May mga bakod na ngayon dito. Actually, dati may bakod naman, no? Oo. Kaso nakakapunta pa rin sila dati dun sa labas. Nakakalabas. So ngayon, binakuran ni Mang Berting para talagang dito lang sila sa loob. Hindi sila makapanginahin ng mga damong lalo na sa umaga, no? At saka, kinukumpay ako na lang ng damo. Salitan, ipil, damo, yan, lapyer, yan lang ang kumpay ko. Hindi naman ako nagkukumpay na ng mga iba-iba pang kuwan. Yun na lang. Yan, minsan dahon ng saging, maganda rin yun, dahon ng saging. Yun, mga tol, Sa mga nagtatanong ng pwedeng ipakain sa kambing, so dito kay Mang Berting, napier, ipil, damo, dahon ng saging. Dahon ng saging. Dahon ng gemelina, maganda din yan. Yan, dahon ng gemelina. May nagtatanong nung nakaraan, pangit to ba yung dahon ng gemelina o sa buntes or Hindi, sa experience ko, wala naman okay naman. Okay naman Okay naman ang dahon ng gemelina. Yun mga tol, okay naman yung dahon ng gemelina. Baka nagkataon lang siguro sa kanila. Nagkataon lang nga dahil dito naman sa amin sa barangay Balibago hindi nagagarap ng ganyan Awa ng Diyos naman dito sa akin hindi pa walang nagaganap na gano'n na sisira sa mga kinakain. Wala pa. Yun mga tol And tapos feeds, no? Feeds na. Tuwing tanghali lang ako nagpapakain ng feeds. Ang pakain ko naman ay sa inahin, 1.5 cup noodles. Isa't Tapos kalahati. ang painom ko may molasses nga. 1.5 kalahati, may yung wet feeding? Bawat inahin yun. Binabasa mo? Hindi na. Tuwi ko na ang pakain ko. Matagal madami sila Kaya bago na lang makapagbasa ng
pakain. Ay, So, yun ano talaga na, tuyo wet na lang. feeding. Tapos, separate mo na lang yung tubig Oo, na may molasses. na may molasses naman. Gaano naman kadaming molasses? Ano lang, konti lang, siguro mga kalahating baso lang. Hmm. Kada isang punong tubig sa painom. Oh, Kasi yun. isang balde, mga kalahating baso lang ng molasses. Mm-mm. Oh, Basta siya, lumabo lang yung kumunla. mm-mm. Pumula lang ang tubig. Ay, Ang lakas naman magpataba. oh, yun mga tol ha. Molasses, tubig, Yun lang. yun lang. Ang vitamins. Anong vitamins na? Ay, B-complex ang gamit ko. B-complex. Yung gamit ko. Tsaka ivermectin. Sa purga naman yun. Mm-mm. Pumpurga. Oo. Di ba pang turok yun? Oo. Paturok. Sa balat lang, kakawag mo lang balat. Mm-mm. Nagamit din ako ng albendazole. Mm-mm. Albendazole balbasin. Yung gamit ko. Ay, pag buntis, Ay di binbindazole yung iba na may Benbendazole. Mayroon Ang ng ano, pambuntis yun. yun yung pambuntis para say pagka hindi buntis, Ay hindi albendazole. albendazole pag Balbasin. balbasin pag yung mga Ay karamihan ngayon, tinisting ko muna sa ivermectin. ivermectin. Kahit yung mga mga ilang months yung pinapurga mo. Dahil diyan tulad niyan, tuwa imilaang ng Mm. ng ivermectin na aking ginagawa. Tinuturok. Tapos ang unang purga mo pala, kailan ka unang nagpupurga? Pag nakasang buwan. Pag isang buwan, purga na yon. Oo, Anong napurga na pinapampurga mo daw? Yung ding albendazole na, ang pinapurga ko. Dito ka tinitira niyan eh. Oh, Di kaya, pasupa, no? oo, pasupak na. Oo. Meron mga 1 ml na haring din dyan. Mm-mm. Yun lang. So, yun, 1 month. Pag nag 1 month yung bisiro dito kay Ma'am Berting, matik, purga. Tapos, Purga na. Tapos, tinuturukan ko na ng hinahalo kong iron at saka yung B-complex. iron at B-complex na. Pinagsasabay ko. Ano yun? Same day o kinabukasan? Yun din. Yun din. Pag purga, turok din Oo. ng vitamins at B-complex. Saka iron. So yun mga tol, ang dami tayong matututunan dito, lalong-lalo na sa mga bago. Sa mga bago, pakinggan nyo yung pwede nyo subukan, pwede nyo subukan. Pwede nyo subukan. Oo, kasi baka sabihin ng iba, hindi naman ganito yung ginagawa namin. Sa pagkakambing kasi may kanya-kanyang no? Kanya-kanyang ang kaalaman yan eh. Mm. Hindi tulad iba. Kita naman, kita ko naman ang aking kambing. Oo, yun naman, makikita nyo naman. Yan ang iba naman. Oo, kung gaano ka-effective. Oo. No? Kasi baka nang sabi, kanya-kanya talagang Tulad nitong aking mga inahin dito, timo ba, akala mo hindi nagwalay, lahat sila may mga katawan pa. Lalaki. Yeah, tulad yan, mga pagkawalay ko naman, tinurukan ko ng B-complex at saka pinurga ko na yan. Purga na. Purga yan, para pag nagkandihan sila, maganda ng kanilang Kumbaga nakakondisyon na. Oo, nakakondisyon na yan. Kondisyon. Ilang buwan ka nagbawalay ng kambing? 3 buwan na, walay na ko. 3 buwan, walay na. Dahil yan naman pinakalasan ko ng isang garning para makalabas siya. Mapakain ko ng pigs. Masanay. Ipil, sinasanay ko na sila. Kaya pag ako'y nagwalay, matatakaw na sila. Yung 3 months sila nagwawalay dito. Sabay na yun. Pwede nang benta, i-out na rin, no? Ay, hindi pa. O hindi pa? Kino-condition pa rin. Kino-condition mo pa rin. Yun. Tulad niyan. Kawawa eh. Kawawa makakabili pagka hindi mo i-condition ng kambing. Pwede biik, di ba? Biik kailangan iaalagaan mo pa bago mo i-out ang mga biik. So, ganun din yan. So, kailan? 4 months? Or 6? Tulad ngayon, magpo-4 months yan. Itong February, mga 5. 5 months. So, parang kinukondisyon mo na talaga. Condition. Tama yun kasi kakawa talaga rin yung nakabilay. Baka mga ngayayat yan eh. Oo. Stress, may stress. Bagong walay sa inahin eh. No? So, yun mga tol, panibagong kalaman din yun. Malay nyo, ha? Who knows? Pagdating ng panahon, kayo rin maging breeder. So, pwede nyong gayahin yung ginagawa ni Mang Berting dito sa kanyang farm. Talaga namang kitang-kita naman. Kitang-kita naman sa mga alaga dito. Talagang effective quality. So, yun. So, Mang Berting, tingnan natin itong mo ngayon. Tayo dito. Tingnan natin mga tol. Let's go.